sa'yo. Sige po, Lola. Iingat. Pagdating nila Enzo sa kondo niya ay nahihiya ang binata dahil hindi maipaliwanag ang laman ng loob niya na sobrang kalat ang mga gamit niya, kaya agad niyang pinulot yung mga damit niya dahil nakalapag ito kung saan-saan, habang pinagmasdan lang ni Arisa na pasimpleng sinabihan ng binata na maglilinis na siya kinabukasan. Humanga naman si Arisa dahil sa isang nagtatrabaho sa coffee shop at namamasada ay may sariling kondo na ibang usapan na lang kapag bigay yun ng mga parents niya. Nagpalusot si Enzo na nangungupahan lang siya doon at sa kaibigan niya yung kondo na binigyan siya ng discount at ayaw niyang aminin na sa kanya yung pinapasada niyang sasakyan at yung kondo na agad niyang sinabihan ang dalaga na hindi siya mayaman. Pinuri ni Arisa na napaka-independent niya na agad namang sinabihan ng binata na sa bedroom na lang si Arisa matutulog, na siya na lang sa sofa, pero agad namang tumanggi si Arisa sabay sinabihan niyang nakakahiya naman sa kanya at mas comfortable pa siya sa sofa kaysa sa mga upuan sa coffee shop. Pabirong sinabihan ni Enzo na mahimbing siya matulog kaya wag niya itong sisilipan, kaya inainis na sinabihan ni Arisa na ang kapal ng mukha niya. Habang kinumusta naman ni General Diego ang mga kasamahan niya sa birthday party ni General Balagtas, kung saan binati niya si General Rosario sa nalalapit niyang promotion, sabay pabiro niyang pinaalala sa kanila na dati lang silang parang tambak na kulokay sa academy, pero sa mga sandaling yun ay nasa mga rangko na sila at yun ay dahil sa sipag at tiyaga nila, kaya proud na proud siya sa kanilang lahat dahil may mga rangko at may kanya-kanya na silang unit. Pinangako ni Diego na kahit retirado na siya bilang general ay kasama pa rin nila ito sa mga laban at pagsugpo sa mga kriminal sa bansa. Sinabihan naman ni General Balagtas na siya ang nagturo sa kanila ng disiplina at hard work at habang buhay nila itong titingalain, at nagpasalamat naman ang dating general, kaya agad tumayo si General Balagtas sabay sinaluduhan nila si General Diego. Kinagabihan naman ay pinag-aralan ni Samuel kung papaano niya maitra-transfer yung mga perang nasa crypto wallet nang hindi nakikita nila Roldan yung mga seed phrase na kailangan niyang ipasok para magkaroon siya ng access at mailipat niya ito sa ibang account. Pinagmasdan niya din si King habang natutulog, kung saan sinabihan niya na siya ang inspirasyon niya sa mga ginagawa niyang paglaban kila Roldan. Sabay nangako siyang sisiguraduhin niyang hindi na malalagay sa panganib ang anak niya at laging payapa na ito sa kanyang pagtulog. Kinabukasan ay sinadya ni Samuel si Boying sa paradahan nila, kaya agad tinanong ni Boying kung bakit siya andoon. Agad namang sinabihan ni Samuel na gusto sana niyang mag-usap sila na baka may ibang kakilala siya na biktima ng yayaman tayo at kailangan niyang mabilisang tulong dahil gusto niyang makatulong na kahit konti lang at kukunin niya sa sweldo niya, pero ang totoo ay nailipat na niya sa ibang account yung mga pera sa crypto wallet at nai-withdraw na niya ang mga ito. Pinaliwanag ni Samuel na ayaw na niyang maulit pa yung nangyari kay Anton na nagpakamatay silang mag-ama dahil sa yayaman tayo scam. Nangako naman si Boying na siya na ang bahala dahil may naisip na siyang pwede nilang tulungan. Nakiusap naman si Samuel na wag na lang niyang sasabihin na galing sa kanya yung pera dahil baka hindi nila ito tanggapin. Sinaad pa ni Samuel na may ginagawa siya para maitama yung mali ng tatay niya, pero habang hindi pa niya ito nagagawa ay tutulong muna sila sa mga biktima, sabay abot kay Boying yung nakasobreng pera. Giniit naman ni Boying na hindi niya alam kung anong maitutulong niya sa sinasabi niyang hakbang, pero aasahan niyang may aabot niya yung pera sa ibang biktima, kaya nagpasalamat naman si Samuel. Habang hinatid naman ni Leia si Chloe sa school nila, na binili niya ang anak niya na makinig sa mga teachers at magpakabait ito. Nang sasakay na si Leia sa sasakyan niya, ay lumingon ito nang saktong dumating si Aling Lolita at King na nasa harap ng school, kaya tinitigan niya ang mga ito. Binili ni Aling Lolita ang apo niya na siya lang ang susundo sa kanya bago ito pumasok sa gate. Tumulo ang mga luha ni Leia habang pinagmamasdan niya ang anak niya sa mga sandaling yan at sinambit pa niya ang pangalan ni King na kahit sana gusto niyang lapitan at tsakapin dahil matagal na nawalay ang anak niya sa kanya ay hindi niya magawa, lalo't hindi pa alam ni King na siya talaga ang tunay niyang ina.
Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.